Good evening po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon. Pag-usapan po natin ngayon ito pong veto power ng Pangulo ay ginamit na po. So, yan po yung ating pag-aralan ngayon. Pero bago dyan tayo magpatuloy, ay mag-like at subscribe po kayo kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel. At pindutin na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong veto power ng Pangulo ay ginamit na po magmula ng unang araw sa kanyang pag-upo. So naupo po ang ating Pangulong Marcos noong Pitsa 30 po at kahapon noong Pitsa 1 mismo sa buwang ito ay nakita na po kaagad ang isang panukalang batas na naglalayon na maglalagay ng isang special economic zone dyan po sa New Manila International Airport sa Pampanga, Bulacan. So yan po yung isa na mainit na issue ngayon kasi baka akalain ng ilan sa mga kababayan natin na hindi na ganap na unawaan ang veto power ng Pangulo. At ano ba yung ibig sabihin nitong veto power ng Pangulo? Ito po ay isang kapangyarihan ng Pangulo na tanggihan o harangin ang isang panukalang batas na siya na hindi siya sang-ayon. Yan po ang ibig sabihin ng veto power. May karapatan ang Pangulo na harangin niya ang isang panukalang batas na sang-ayon sa kanyang pagsiyasat ay hindi nababagay para po sa gobyerno at sa taong bayan. Yun po. At sa kabila ng mga pagsiyasat dyan sa kanyang mga ahensya tungkol po dito sa panukalang batas na ito, at alam niyo naman na napaka-active at mabilis magtrabaho ang kanyang administrasyon ngayon at nakita agad ito sa kanyang mga taga-siyasat na ito ay hindi karapat-dapat na ipasa o pirmahan ng Pangulo sapagkat ito ay hindi kasang-ayon sa gobyerno at sa taong bayan. Kaya po ay kaagad niya na po itong tinapos at ibinasura ang panukalang batas na ito. Pero ang panukalang batas po na ito, mga kababayan, ay hindi lamang provision lang ang ibinito niya, kundi mismo buong batas, mismo ang ibinasura o ibinito ng Pangulong Marcos. Yan po. Kaya alam ba ninyo na lahat ng presidente sa ating bansa, siya ay may kapangyarihan na ibito ang batas na depende sa kanya kung hindi niya gusto ito. At ito ay kasalungat sa interes ng taong bayan. Lahat po ng Pangulo, mayroon pong kapangyarihan ito. At kung sa ating ito pong veto power na ito, mga kababayan, ay kung sa tingin ng Pangulo na hindi maganda para po sa ating bayan, ay haharangin niya po ito. Hindi po ipapasa, hindi po pipirmahan. Pero itong House Bill, ang tawag ng panukalang batas na ito ay itong House Bill 7575 ay buong batas ito, mga kababayan, na hindi niya mismo
pwedeng pirmahan at hinarang niya kasi nga hindi po sang-ayon sa taong bayan. At ito ay sinisiyasat ng PUA at iba pang economic uh, manager niya na nasumpungan talaga ng bill na ito ay hindi mabuti para sa bayan. Kaya ito ay hinarang ng Pangulo. Kaya yan po ay kapangyarihan ng Pangulo. Lahat ng Pangulo ay may kapangyarihan na hadlangan ang anumang batas na nasiyasat na hindi mabuti para sa mamamayan. So, nagsimulang umupo si Pangulong Bongbong Marcos noong Pitsa 30. Kung inyo pong natatandaan, yun po ay araw na Huwebes. Nakita agad itong ng Pangulo. Itong batas na ito po ay hindi rin po pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi alam niyo kasi ito palang batas na ipinasa galing sa Kongreso at galing sa Senado. Kapag ito ay nasa kamay na ng Pangulo at ito ay nakalimutan, pirmahan ng Pangulo, pagkatapos po ng isang buwan yan, automatic po ito na magiging batas. Pagka nakalimutan ng Pangulo o makaligtaan na hindi mapirmahan ang batas nito. Kaya binigyan niya kagad ng aksyon nito. Tiniris na po agad niya itong batas na ito, mga kababayan. Kaya, ayan, nagamit ng Pangulo ang kanyang veto power. So, ganun po yun, mga kababayan. At ito po kung itong ibinitong batas na ito, mga kababayan, ito yung Pangulo kasi ay mayroong bali ito at ito pong ibinito itong ng Pangulo kasi mayroong pong nagkakahalaga ito ng 750 billion pesos, mga kababayan, ang halaga nitong airport na ito. Sapagkat ito ay ginastusan mismo ito ng San Miguel Corporation. Kaya itong halaga ng New Manila International Airport, ganyan po yung halaga niya, mga kababayan. Umaabot ng 750 billion pesos. Something like that. Ang halaga ng New Manila International Airport na yan po ay nasa Pampanga, Bulacan. Yan po yun, mga kababayan. At nasa tinatayang 13 to 14 billion dollars ang kambyo nito, mga kababayan. So, ganun kalaki ang pera na ginastos dito sa airport nito, mga kababayan. Pero isa sa pangunahing sadya dito talaga ay ang ibinito nito ng Pangulo ay ang paglalagay ng Freeport Economic Zone. Yun po yun, mga kababayan. Kasi wala pong problema doon sa airport. Kasi ang airport, yun talaga po ay project ng gobyerno yun. Pero ang problema, itong airport na ito, pagka natapos na, ay lalagyan pa ng Freeport Economic Zone. Pagka natapos na yung airport, di siyempre yung mga negosyante, papasok yun. Kaya yung special free zone, economic zone, mga kababayan, economic,
itong Freeport Economic Zone, mga kababayan, ito po yung lugar na pagpipistuhan ng mga negosyante. Yun po yun. Na kung saan, pagka ito ay hindi naharang ng Pangulong Marcos, ito po mga kababayan ay hindi kikita ang gobyerno ng taxes dito sapagkat Freeport nga po eh. Yan po ang ibinito ng ating Pangulong Marcos. Wala pong problema doon sa airport. Kasi yung airport, ang kumastos niyan, yung San Miguel Corporation. Ang hindi mabuti, itong Special Economic Freeport, mga kababayan, na hindi po kikita ng buwis ang gobyerno dito. Alam ba ninyo kung ang Freeport or Special Economic Zone ay libre po yan. Libre. Walang taxes makukuha ang gobyerno. Yan po yung dahilan kung bakit siya hinarang ng Pangulong Marcos o ibinito ito. Ito ay pabor lang sa mga oligarko, mga malaking kapitalista, mga mayayaman, at yung mga malalaking kapitalista, mga kababayan. Lahat ng batas na galing sa Kongreso at Senado ay dadaan po yan sa Pangulo, mga kababayan. Pero ito ay hindi na, pag hindi na pirmahan at makalimutan nga, inuulit ko po, pagka ito ay makalimutan ng Pangulo, pagka ito ay natanggap na ng Pangulo, nakalimutan pirmahan ito, o nakaligtaan, inuulit ko po, para po sa pagkaunawa ng lahat, ay magiging automatic na batas po ito pagkatapos ng isang buwan. So, delikado po ito mga kababayan. Kaya binigyan ng priority kapon ng Pangulo ito. Mabuti na naagapan na kasi mamaya malusutan pa sila. Ay automatic pa lang maging batas ito pagka hindi na pirmahan ng Pangulo, inabot ng isang buwan. Yan po yung mga provision dyan. Pero tandaan natin, hindi lamang provision ang ibinito dito. Yung buong batas ito mga kababayan. Kasi pwede kasi ang presidente rin na mayroong mga provision doon sa batas, pwede niya yun babawasan. Ibibito niya tawag noon. Bito ang tawag noon. Pero ito, buong batas mga kababayan. Katunayan nga po, isa si Senador Jaime Marcos na nanukala nito sa batas na ito mga kababayan. So, nakita ninyo, kahit kapatid niya na nakita ng Pangulo na hindi kasang-ayon sa ating mamamayan, ay hindi po pinapahintulutan ng Pangulong Marcos. Ganun po kabilis mga kabayan. Mantakin mo, pitsa uno pa lamang ng Hulyo, nakita na kaagad ang problema na ito. Ay ganun po kabilis ang aksyon ng ating bagong Pangulo mga kababayan. O, di ba? Napapansin pa ninyo yan? O anong pitsa ngayon? Kahapon, noong pitsa uno. O, di ba? So, ganun po kabilis. Kaya, itong batas na ito ay inuulit ko po na automatic siyang maging batas pagkatapos ng isang buwan o humigit pa kung hindi ito napirmahan ng Pangulo. Kaya mas maigi na naagapan na kaagad niya ito. Kaya baka makalusot pa ito, makalimutan sa dami ng inaasikaso ng Pangulo. Pero ganun kabilis ang kanyang mga gabinete, mga kababayan. Isa pa sa napirmahan ng Pangulo mga kababayan,
sa pag-umpisa pa lamang ng kanyang administrasyon ay ito pong batas na para po sa mga single parent, ayuda ito para doon po sa mga single parent sa pirmahan na rin po niya ito. So maganda po yan, ng sinyalis ng ating Pangulo na talagang siya ay maka-Pilipino, makatao, naunawaan niya ang kalagayan ng taong bayan. At talagang mahal na mahal niya. Yan po yung ibig sabihin dyan. Hindi ito provision lamang ng batas na tinanggal niya. Hindi yung pangkalahata, yung buong batas mismo. Kaya ito ay panalong-panalo dito, mga kabayan, ang taong bayan. Uh, bakit ko po nasabi na panalong-panalo ang taong bayan dito? Kasi nga, doon sa pagbito ng Pangulong Marcos sa batas na ito ay malaking pakinabang sa gobyerno. Una na dyan, yung taxes. Kung matutuloy itong Special Freeport Economic Zone na yan, kasi ang airport na yan, malapit na matapos yan, wala pong kakitain ng gobyerno. So yun po yung isa sa makita natin. Meron po kasing mga kababayan natin dyan kung magtataka, pwedeng sabihin nila na kaupo pa lang ni Pangulong Marcos, hinadangan na kaagad yung Special Freeport Economic Zone. Hindi po ganun, mga kababayan. Kaya nga po ito ay sinikap natin ito na makita natin ito, ay nabasa natin ang news na ito, ay pinupulsuhan natin kaagad kasi maganda po ito eh. Pero pagka hindi naunawaan sa ating mga kababayan ito, masama yung kanilang reaksyon dito po sa pagbito ng Pangulong Marcos sa panukalang batas na ito. Pero ngayon, sinikap natin na ipaliwanag ito sapagkat mahalaga po ito sa maunawaan ng taong bayan. Kasi nga, ilan sa atin, mga kababayan, ay hindi naintindihan. Magbasa lang ng news, pero hindi naunawaan kung ano yung mga punto roon na dapat na makuha sa binabasa ng news. Ano yung analysis doon sa news na iyong binasa? At ano ang magiging tinatawag na bunga o napakinabangan mo sa binasa mong news? Yun po yun. Yung analysis na makuha natin yung buod ng istorya ng balita. Okay, nabasa mo nga yan, pero hindi naman naintindihan kung ano ang gustong sabihin. So ganun po yun, mga kababayan. Isang tagumpay ito sa mga Pilipino. Ibig sabihin, malaking pakinabang ang gobyerno dito na nabantayan ito ng Pangulong Marcos at agad niyang naagapan. Kasi itong batas na ito, doon pa sa naipasa ito doon sa Malacanang, ay doon pa sa panahon pa ni ex-President Rodrigo Duterte. Yan po. At hindi ito napirmahan. Kaya po, para hindi makalusot ang batas na ito, ay binito na kaagad ng ating Pangulong Marcos. Pero sponsor nitong airport nito, mga kababayan, itong San Miguel Corporation. Siya po yung
gumastos nito. Ah, Itong New Manila International Airport ay San Miguel Corporation po. Malaki po ang gastos diyan na kapital ang airport, ang San Miguel Pier. Yun po sa ating binanggit kanina. Pero ang sadya lamang ng San Miguel Corporation dito ay pagtatayo lamang ng airport. Yun na po yung trabaho nila. Wala pong masamang tinapay doon. Kasi magandang magandang project po ito eh. Yung pagtatayo ng airport ng New Manila International Airport. Magandang project po ito. Hindi po ito ang ibinito ng Pangulong Marcos, kundi yung tinatawag na special economic report zone. Ayan po yung ibinito ng Pangulong Marcos. Kasi ang airport nito ay malaking pakinabang po yan. Malaking airport ito. Ito yung kalupaan dyan sa Bulacan na dati ay, alam niyo naman na ang kalupaan dyan, sa malawak na kalupaan dyan sa Bulacan ay mga palayan yan nung araw. At ito ay, ang pagkaalam ko dito ay tinambakan ito ng lupa para magkaroon ng mapantay at itaas. Hindi siya magiging delikado kung magkaroon man ng baha. So yun po, yun ang paggawa dyan sa airport na yan. Kaya mga kabayan ay pagkatapos ng, naulit ko po, ng airport na ito, ay papasok din po yung mga negosyante. Ay kaso binito, itong Special Freeport Economic Zone. So yan po yung inaalis ng ating Pangulo, yung Special Freeport Economic Zone. Yan po. Kaya ito pong dito po mga kababayan ay maraming mga tao nga na magugulat nito kahit nga sa mga senador pa at congressmen ay pwede pong nagugulat nito. Pero alam ko, itong mga senador at congressman ay naintindihan nila ito kung bakit ibinito ito. Kasi nga mismo si Senador Amy Marcos ay nagsabi na hindi daw po, kaya daw po ibinito ito ng Pangulong Marcos kasi nga hindi daw po kikita ang gobyerno dito. So, ibig sabihin, alam nila. Pero sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam, ay maaring mag-react sila dito. Kasi nga, pwedeng sabihin nila, kakaupo pa lang kagad ni Marcos sa kanyang tungkulin, hinarang na kagad yung panukalang batas. Hindi po ganon. Kaya po hinarang kasi nga hindi kikita ang gobyerno. Diyan po sa Special Freeport Economic Zone. So, yan po yun, mga kababayan. Kaya wala po tayong magagawa dito. Kasi ito po ay kapangyarihan ng Pangulo yan. Kahit sino ka pa dyan. Senador ka pa, o justice ka pa, congressman ka pa, ay wala po magagawa dito sapagkat kapangyarihan po ng Pangulo yan. Veto power. Yan po. At sana naunawaan ng ating mga kababayan ito. Itong veto power ng Pangulo. Yun po yung ibig sabihin na hinahadlangan ng Pangulo o hindi niya pinirmahan ang panukalang batas na yan
na tinatawag na 75 na bill na yan. At samantala mga kababayan ay dagdag ko lang po ito. Ito pong si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon, mga kababayan, ay umambyo na nga ba? Kasi meron po siyang video na sa kanyang sinasabi ay parang lumalambot na yung kanyang pananalita, mga kababayan. Ah, samantalang kilala natin ito na ito mismo ay humadlang sa uh, disqualification case ni Marcos na gusto niya ma-disqualify si President Marcos doon po sa Comelec noong kasagsagan ng kampanya. Siya po mismo gusto niyang may disqualify si President BBM. Ngayon po naiba na po yung tono. Dahil siguro nakaupo siya doon sa kanyang party list na hindi naman po sa kanya yung party list, pero nagtagumpay siya na siya yung uupo dyan sa kanyang party list na kinaroroonan. Pero ganito po, pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Sa pagtaguyod ng mga magagandang bagay at gawain ng ating pamahalaan. Pero bilang ibinigay ating ding katungkulan bilang mabuting Pilipino ang pusigin ang mga kamalian sa ating sana sa pamamahala ni President Duterte ay matigil na lang ang korupsyon dito sa ating bayan. Maraming salamat po. Uwi nagwansan po ng PWD Party List. Yan po yung pahayag niya. So, dito mga kababayan ay lubhang lumalambot na si Rowena Guanzon. Parang hindi na siya tutol. Hindi na siya tumutulig sa ating Pangulong Marcos. So, yan lang muna mga kababayan ang ating update sa ngayon hanggang sa susunod po na video. At sana'y naunawaan ninyo yung ating pinag-usapan. God bless you all.